Pinaresign niya ang lahat ng sekretary niya. O, di ba? Nag-resign silang lahat. O, yung mga media naman, tuwan-tuwa. Woo! 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 Ha! Ha! Woo! Woo! Magbabago na ang Pilipinas. Aayusin na ni Marcos. Palakpakan. Palakpakan. Lahat ng mga senador, pinuri siya. Sinabing, oh, kita nyo na, seryoso ang Pangulo, ayusin ang Pilipinas. Palakpakan. After one day, panoorin nyo ang nangyari after one day, ha? O, mantakin mo, the rest, pasok. Saan ka nakakita ng ganun? Kung ako yun, magre-resign na ako bilang presidente. Ultimong kapulisan ko, ultimong kasundaluhan ko, ayaw sa akin. Mahiya ka naman, sir. Mahiya ka. Kung meron ka niyan, ha? Mahiya ka naman, Marcos. Ultimong mga sarili mong sundalo. Kakahiya yun, Brad. Kakahiya yun. Diba, halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa, ha? Kunwari, sa kumpanya mo, kumandidato ka bilang iba't ibang kumpanya. Kunwari, marami kayong kumpanya na iisa ang owner, okay? Pero kailangan maghalal ng presidente. Doon sa sarili mong kumpanya, ang nanalo iba pa. Kunwari, company A, company B, company C, company D. Yan, ABCD na kumpanya na yan, nasa isang ilalim ng major company. Tapos maghahalal kayo ngayon ng presidente. Doon sa may kanya-kanyang kandidato yan, yung company A, B, C, D. Mantakin mo yung naging presidente, mismong yung company mo, yung company A, okay? Ay hindi ka binoto. Ang binoto yung kandidato ng company D. Anong ibig sabihin lang nun? Diba? Okay lang sana kung medyo hindi lahat, 80%, 80% lang bumoto sa'yo, the rest bumoto sa iba, nahati. Diba? Okay lang sana eh. Hindi ho eh. Sabihin, pasok lahat ng Duterte. Ha? Except yung kandidato mo, hindi pumasok ni isa. Kakaya yung Brad. Dahil nga doon, mga kababayan, ang ginawa nito ni Marcos para budulin na naman kayong mga Pilipino na tatanga-tanga. Alam niyo kung paano niya budulin kayo? Sabi niya, hindi na akma ang nangyayari, mabagal ang mga proyekto, kailangan pabilisan ng gobyerno, itigil na ang pamumulitika, kailangan na ng kaayusan, itigil na. Ibig sabihin, hindi gusto ng tao ang politika. Ulul. Hindi gusto ng tao. Ikaw. Wag mong idamay ang Duterte. Binoto nga nila yung kandidato ng Duterte. Diba? Tapos sasabihin mo, hindi binoto yung anak ka ng wewe. Hindi pamumulitika ang problema. Ang problema, ikaw. Wala kang political will. Mahina kang nilalang. At patutunayan natin ngayon na isa kang mahinang nilalang na naman. Bakit? Pinaresign niya. Kasunod ng anunsyong courtesy resignation, nagsimula na ang tanggalan at balasalan sa gabinete ni Pangulong Anong Bongbong Marcos. balasalan? Pero Sandali! Akala ko ba hindi kayo nagkakamaling media? Balasalan? Anong balasalan? Ikaw naman, Banat. Bay, masyado ka naman. Hindi, wala naman ako sinasabing masama magkamali. Balasahan. Hindi Ulit. Wag mo masyadong pinupuna. Hindi ko naman pinupuna. Alam mo, wala naman akong problema dito sa reporter. Nagkakamali naman tayo lahat. Ang yabang lang kasi ng mga nakadebate natin, nakala mo, hindi dumadaan niya sa masuring talagang merong standard yan. Yung standard, nagkakamali rin naman kayo. Wag naman kayong kakala mo naman kayo na may ang pinakamagaling porket journalist. Yung matandang na natin, ay sus, at saka yung komblo. kasunod ng anunsyong courtesy resignation, nagsimula na ang tanggalan at balasalan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang economic team mananatili. Nakatutok si Ivan Mayrina. Isang araw matapos pagbitiwin ng kanyang buong gabinete, agad inanunsyo ng Malacanang na 7 sa kanila ang mananatili sa pwesto. Si retired Chief Justice Lucas Bersamin, mananatiling Executive Secretary. The President declined
the courtesy resignation that I tendered. And just this morning, he communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. Hindi rin tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ng 5 kalihim ng kanyang economic team. Yan ay sina Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, Finance Secretary Ralph Recto, Nako, ba't di mo tinanggap to? Ito, nagpapahirap sa atin eh. Yung dagdag na naman yan tax eh. Pambira naman. Pambira naman kayo. Oh, yung mga nanonood dyan ng mga online streaming. Yari kayo. May dagdag na tax to. Ay, nako. Bakit mo naman ni-retain to, Mr. President? Actually, lahat naman kasi ng economic team niya ni-retain niya. Ewan ko sa'yo, Marcos, ang dami mong pautot sa buhay. Trade and Industry Secretary Cristina Roque, Budget Secretary Amena Pangandaman, at Special Advisor to the President on Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. Eh, dapat hindi niya na pinag-resign. Anak kayo ng pambubudol. Meron ba kayong mag-resign na kayo lahat? Eh, sana sinabi mo, except kayong economic team ko, ha? Huwag na kayo mag-resign. Pambubudol yan. Brad, pambubudol yung ginagawa ninyo. Pero may ilang rigodo ng ginawa ang Pangulo. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, papalitan ni Senior Undersecretary Teresita Lazaro sa liderato ng DFA. Babalik si Manalo bilang Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations. Tingnan mo, ha? Babalik siya. Ibig sabihin, hindi rin siya tinanggal. Bakit siya babalik? Bakit? Kasi may magre-retire. Ang inikot nyo lang eh. Kapalit ni Ambassador Antonio Manuel Agdameo na magre-retiro na. Comedy tong gobyerno to. Hindi, mga kababayan, napakapatawa. Ano ba? Kunwari lang kayo magtatanggal pero ililipat nyo lang pala. Bakit? Kasi may magre-retire. Bakit nyo pa pinag-resign? Naman, lokohan naman to masyado. Papalitan naman ni Energy Secretary Rafael Lutilla si DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga. Si Loizaga, magpapahinga raw muna pero maaaring ma-appoint muli sa ibang posisyon. Papahinga lang pala. Tapos babalik din sa ibang posisyon. My goodness! Sabi nga ni Robin. Magsisilbi namang OIC ng DOE, si Yusek Sharon Garin. Nauna nang sinabi ng Malacanang na 2 pangunahing batayan kung sinong mananatili. Sino tinanggal? Wala! Leche buhay yan. Gago! Itong, biggest comedy show na ginawa itong gobyerno to. It's a prank! Mantakin mo sabi, tatakutin pa talaga, mag-resign ng lahat. O, lahat sila nag-resign. Sabi, it's a prank! Hindi naman, i-retain pa rin namin kayo eh. Ikaw, lilipat ka doon kasi magre-retire na isa. Ikaw, doon ka naman. Antay mo lang, i-appoint ka uli. Anak ng tutsang kalabaw yan, oo. Comedy. Ay, naku, grabe. Alam mo, ewan ko na lang kung ano pang palusot ang meron kayo. Pero may palusot sila eh. Ayaw daw nila maka-offend. Ayop yan. Napakinggan ko yung Ay, nako. At sinong masisiba? Una, ang performance sa trabaho at ikalawa, meron pa silang ganyan masisibak daw dahil sa performance sa trabaho at saka sa issue katiwalian. ng katiwalian sa pinamumunuang ahensya. Si Loizaga hindi naman daw nasangkot sa issue ng katiwalian. Pero, Maybe there is just a perception. I don't know how fair or unfair that perception is na mas ma-limit siya sa labas ng bansa. Hindi pa nila madiretso. Dito mo masasabi na mahinang nila lang tong gobyerno to. Hindi pa nila madiretso kung sisibakin ba nila. Kasi paulit-ulit yung tanong na yan eh. Napakinggan ko yung press ko na yan eh. Paulit-ulit, ano ba talaga? Sisibakin nyo ba? Hindi. May problema ba?
Hindi niya masagot ng diretsyo. Abay, pambihira naman. Whether inefficiency yan o hindi, that's not up for us to do. But the evaluation showed that it was time to have her rest muna. So Rest muna. Ayaw pa diretsyo eh. Tatanggalin niyo ba o hindi? Ay nako, watch out. Tingnan nyo. Iikot niya lang yan. Iikot lang nila kasi siguro maybe nagka-issue. Syempre kailangan pa rin nilang i-appoint. Bayad utang, di umano, allegedly. So ililipat lang nila. underperform na po. Underperform siguro. Underperform siguro. Hindi ka pa convinced? Ewan ko sa inyo talaga. Pare-pareho kayo mahinang nila lang. Wala ring issue sa katiwalian pero nag-under-deliver din umano sa kanyang pangakong 1 milyong housing units kada taon si Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acosar. Kaya siya ililipat sa Pasig River Rehabilitation Project. Ang sakit nyo sa bank. Eto yun kasi yung nangako na 1 milyon na housing na para sa Pilipinas mula nung nagyabang niya noon eh. Kaya natin yan. 1 milyon kada taon. Hindi natupad. Ay, underperforming ka. Kaya ililipat ka na lang namin sa Pasig River. Anak ka ng weteng. Hayop yan. Akala ko ba underperforming? Ibig sabihin, hindi niya nagawa. Mahina siya. Yun ang ibig mo sabihin na underperforming eh. Hindi mo na fulfill yung sinasabi mo. Hindi ka nagtrabaho para magawa yung sinasabi mo. Ba't mo ilalagay sa ibang departamento? Ewan ko sa inyo. Eto, pinakikita lamang ni Marcos na mahinang nila lang siya. Hindi niya kayang sumibak ng kanyang sekretary. Yan ang katotohanan. Ako, eto para lang sa kaalaman nyo, nung unang mga taon, yung mga close kay Pangulong Duterte, nawala. Hindi ko na lang papangalanan to discredit yung mga yon. Google ninyo. Yung mga unang nawalang sekretary sa kanya, even presidential advisor na nawala sa kanya, ito yung mga aktibo during the campaign of PRRD. Marami po sila. Ang natatandaan ko, 3 sekretary yan. Pero na ganun. Siyempre, ang sinasabi na lang, para hindi naman mapahiya, at sinabi rin naman ni Pangulong Duterte yan, para hindi mapahiya sa family at hindi mapahiya sa, alam mo yon, dignidad ng anak niya. Kasi concern, sinabi ni Pangulong Duterte ito sa isang speech niya. Para hindi masira ang dignidad ng tao, sinabi na lang nilang health reasons o nag-resign, 'di ba? Para naman hindi sabing sinibak. Ganun ka makatao ni Pangulong Duterte. But he is strong in political will na pag hindi ka maayos o kaya pag may nasilip ako, ganun ka. Kasi meron akong alam, hindi ko na lang sasabihin dahil di naman sinabi ni Pangulong Duterte to in public. Meron akong alam na nagka-problema sa isang quote-unquote project. So, ibig sabihin, it's a whip of corruption, ika nga. Merong problema sa corruption. Sinibak niya. Malapit sa kanya to. Hindi man napatunayan, pero dahil dun sa issue ng isang project, di ko na lang sasabihin kung ano yung project na yun. Pero sinibak niya. At kaibigan niya po ito. Kasama po namin ito sa 2016 campaign. Bakit ko to? Kasi, ganun lang naman kasimple. Hindi mo kailangan magpabulaklak na, mag-resign kayo lahat. Kasi nahihiya kami na meron kami sisibaking isa. Putang ina, isipin mo yun inabala mo lahat ng departamento, lahat ng sekretary, pinakaba mo, dahil hindi mo kayang magkompronta ng isang sekretary mo. Ganun mahinang nila lang. Sama-sama na kayo dyan. Kahit ito si Bersamin, nagulat ako parang hindi mo madiretso kung nag-underperform itong sekretary na to. Ayaw mo pang sabihin. Ang hina nyo naman.
Hindi kayo dapat sa gobyerno kung ganyan kayo kahina. Paano matatakot yung ibang mga sekretaryong gumawa ng kalokohan kung alam nila yung boss nila mahina? Walang tapang. Anyway, lilipat lang naman ako eh. Di ba? Sino yung mga kinakaya-kaya ninyo? Yung mga USEC, mga undersecretary at saka mga assistant secretary na malapit sa Duterte, yun kaya nyo sibakin. Oo. Ang dami ko nang alam na mga ASEC at saka USEC na sinibak nyo dahil malapit kay Duterte. Oh. Wala eh. Kaya katarantaduhan itong issue na ito na resignation ng lahat ng secretary. Wala. ng administrasyon. Papalitan siya ni dating DSUD Undersecretary Jose Ramon Aliling bilang kalihim. There may have been obstacles in his way which were beyond his control and beyond the control of government. But to us now, because of the results of the election, Ito na nga lang eh. The mere fact na hindi si Marcos ang nag-a-announce na mga i-retain at hindi at saka yung mga tatanggalin is a sign of weakness as a president. You are, even if ito yung executive secretary mo, ikaw ang presidenteng nag-a-appoint. Hindi naman siya, unless siya lang nag-a-appoint, hindi ikaw. Aba, delikado tayo dyan. Nakita nyo ba na umepal si Maldadea nung panahon ni Pangulong Duterte? Hindi, ako, sige. Nakita ninyo si Executive Secretary dati ni Pangulong Duterte, si Maldadea? Nakita nyo na nga lang nagsalita yan itong panahon na itinakas si Pangulong Duterte papuntang dahig eh. Hindi nyo makikita yan na nagsasalita yan ng ganyan. Bakit? Sinong haharap? Si Duterte. Akin to. Akin ito. Laging gano'n na sinasabi niya. Kung may kakasisihan, ako to. Di ba? Lagi niya sinasabi yun. He take full responsibility sa lahat ng decision niya. Hindi yung dadaan pa sa ganito. Ito pa lang is a sign of weakness as a leader. Ikaw yung pa-resign. Tapos nung magtatanggalan na, nagtago ka na. Gago! Hindi, di ba po? O sige. Sige nga ho. Sabihin nyo sa akin na ngayon na yung leader natin na si Marcos ay may political will at matapang na tao. Wala! Ano kayong ginagawa niya ngayon dyan? Ay, naku po. O tuloy. it's time for the president to take him out there and bring another one who might make a better performance. Hanggang ngayong araw, 52 courtesy resignations na ang hawak ng tanggapan ng Pangulo. Patuloy daw itong sinusuri at sa mga susunod na araw, i-anunsyo kung sino mga mananatili, sino mga ililipat at kung sino ang mga masisibak. Mula sa Malacanang, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Grabe, no? Ewan ko. Eto hindi ko alam kung bakit tayo umabot sa ganitong sa ating kasaysayan, sa bayan natin. Na naghalal tayo ng isang mahinang leader. Walang bayag na leader. Sa totoo lang, hindi ko talaga malubos maisip. Hindi kasi pwedeng ganyan sa Pilipinas eh. Alam mo, yung sinasabi nilang Marcos is mabait. It's not mabait. It's a sign of weakness. Kasi you're not there para maging mabait. Alam mo yun? Hindi ka naandyan para maging mabait. Naandyan ka to make sure that our country is on the right track. And being leader, kailangan mo ng strength. Kailangan mo matapang ka, meron kang lakas. Di ba? Kailangan malakas ka. Kailangan makita ng tao yan. Malakas ka. Hindi yung mag-resign kayo lahat bukas naman, babalik ko din kayo eh. Bahala na si Executive Secretary magsabi. Alam mo, naalala ko talaga yung sinabi sa akin ni Pangulong Duterte nung
mga mga yung 2022 bago mag-election kasi sabi ko nga 'di ba sa inyo ilang beses niya akong pinatawag at tinanong niya ano ba ang sentimento sa social media, kikwentuhan kami, nakakatuwa kasi alam mo yun, sabi ko nga it's an honor na somehow he's really listening sa tao. Hindi naman po sa akin eh. Ako lang po yung nagbabalita lang. Even if I'm not part of the government. Yun na sabi ko lang, Mr. President. Kasi nanonood nga siya, di ba? Sabi ko, Mr. President, ganito po yung sentimento ng tao, ganyan. Tapos, alam mo, isang nabanggit niya sa akin paulit-ulit na hindi nawala sa isip ko. Yung sinabi niya sa akin, yan si Marcos, mahina talaga yan. Yun, sinabi niya sa akin, diretso yun. Mahina yan. Hindi niyang kaya ang konfrontasyon. He cannot, handle yung ganyan, lalo na pagka nagkaroon ng crisis daw. Siyempre, sa akin, noong time na yun, hindi ko malubos maisip kung anong ibig niya sabihin. I understand na mahina, hindi niya nakikita yung leadership, pero yung lalim nung hindi niya kayang komprontahin yung mga tao pagka naging presidente yan. Dito ko na lang na-realize to talaga na grabe pala talaga. Ito yung sign na you are not fitted na maging leader.